Isa na namang nakakalungkot na balita, pumanaw na ang isa sa pinakamahusay at batikang broadcaster na si Mike Enriquez dahil dito. Halina't sabay-sabay nating panuurin at alamin ang video ito na tiyak magpapatuloy rin ng inyong mga luha. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sumakabilang buhay na ang batikang broadcaster na si Mike Enriquez ngayong Martes, August 29, 2023 sa edad na 71 years old. Ibinalita ang pagpanaw ng broadcaster sa kinabibilangan niyang primetime news sa programa ng GMA7 ang 24 oras ngayong gabi. Mismong kasamahan ni Mike na si Mel Tiangco ang nagkumpirma ng pagkamatay ni Mike. Kasunod nito ay nagbigay pugay ang GMA Integrated News sa mahigit 5 dekadang serbisyo ni Mike sa larangan ng broadcasting. Bukod sa kanyang distinct na boses, lalong nakilala si Mike dahil sa kanyang mga linyang "excuse me po", lalo na't kapag nauubo siya sa kalagitnaan ng kanyang pagbabalita at "hindi namin kayo tatantanan". Bago pa man naglabas ng opisyal na pahayag tungkol sa pagpanaw ni Mike ay nagkaroon na ng agam-agam ang mga netizens dahil sa cryptic Instagram post ng kasamahan nito sa GMA Integrated News na si Arnold Clario. Samantala nitong Martes ng hapon ay nagpost si Arnold ng isang larawan na kulay itim ang background at sa ilalim na bahagi nito ay ang imahe ng nakasinding kandila. Limitado lamang ang maaaring magkomento nito, ngunit kapansin-pansing karamihan ng mga nagkomento ng sad emoji mula rin sa GMA Integrated News na kinabibilangan ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez. Matatandaang nagsimula ang broadcasting career ni Mike Enriquez bilang staff announcement sa Manila sa broadcasting company noong 1967. Mula noon ay nasubukan niyang magtrabaho sa iba't ibang posisyon sa radyo bilang broadcast reporter, new editor, program director at naging isang station manager. Bukod sa MBC, nagtrabaho rin siya sa Freedom Broadcasting Radio Network at Radio Mindanao Network kung saan siya naging vice president. Pagkatapos niyang iwan ang RMN noong 1994 ay lumipat si Mike sa GMA Network upang pamunuan ang radio station nito sa DJBB. Nang sumunod na taon noong 1995 ay nakumbinsi si Mike na maging on-cam anchor para sa coverage ng 1995 national election. Nang sumunod na taon din ay naging anchor na rin siya sa mga news program ng GMA7 gaya ng Saksi, GMA Network News at ang 24 Oras. Bago ang kaniyang pagpanaw ay 2 beses ng medical leave si Mike sa kaniyang trabaho sa GMA7. Una ay noong 2018, tumagal lamang ito ng 3 taon mula Agosto hanggang Nobyembre. 3 buwan lang din ang itinagal nito dahil noong March 2002 ay bumalik siya sa kanyang anchor duty sa 24 Oras at bilang host ng investigador. Sa virtual media ko na inihanda para sa kanya ng GMA7 noong March 25, 2022 ay inamin ni Mike na sumailalim siya sa kidney transplant at bypass operation. Habang nasa medical leave ay nagkaroon daw siya ng reflection and discernment ukol sa career niya bilang broadcaster. Ayon sa kanya ay kailangan muna niyang magpahinga. At nitong gabi nga ay nagulantangan lahat dahil sa nakakalungkot na balita sa pagpanaw sa isa sa pinakamahusay at legendary na si Mike Enriquez. Gayunpaman, ginampanan nito ang maraming hindi malilimutang karakter sa entablado, telebisyon at marami pang iba na hindi na malilimutan ng sambayanang Pilipino. Muli, paalam sa iyo kabayan, Mike Enriquez. Ikaw ano ang masasabi mo sa video ito? Mag-iwan ng komento sa baba.